So pag nagpatawag yung Malacanang ng special session at tungkol sa impeachment, tatalima kayo, sir? Um, Depende nga kung anong tatawaging special session. Hindi naman, Kung tungkol nga sa impeachment. pag nagpatawag ng special session, wala namang choice ang Senado at ang Kongreso. Ang tanong lang ay kung magkaka-quorum dahil nga nasa kalagitnaan at kasagsagan tayo ng kampanya. At dahil yung kalendaryo inaprubahan ng matagal na, at maliban sa mga nangangampanya, lokal man o nasyonal, so hindi lang re-electionista, ay baka sila iniwala dito. Depende kung kailan papatawag yan. At ulitin ko, ba't ba gigil na gigil? Sino bang gigil na gigil at nagmamadali? So tingin mo rin, SP, tingin nyo lang naman, sir, hindi magpapatawag ng Malacanang. Hindi ko kayang magsalita para sa kanila. Pero kaya nga tinawag ng special session, di ba? Special eh. Special ba to? Na special ba to? Di ba dapat, kaya nga nakapiring yung babaeng sumisimbolo ng hustisya eh. Walang regular, walang special. Di ba? Dapat pantay. Under the Constitution, we can request for a special session for urgent legislation. May nalalaman ka bang urgent legislation? Na ayaw nyo nga pag-usapan eh. So, anong gusto ninyo? Magsisinungaling ako? Magpapanggap ako? Mag-aarte-arte ako na kunwari may urgent legislation at magre-request ako ng special session? Samantalang alam nyo naman, ang dahilan lang ay yung clamor daw o yung ingay daw. Hindi naman yata tama yon, di ba? So, sir, off the table yung slide. Sa parte at panig ko. Pero pag tumawag ang Malacanang, Wala namang rason para tumanggi ang Senado at ang Kongreso kung mangyayari yon. Di ba, ba't naman kami hindi susunod? Pero para saan uli? Para dito? Kung para dito nga, sir. Ulitin ba, para dito, edi hayaan nating magpasya. Pero kung para dito, kailangan malaman at masabi din. Dahil, ulitin ko noong mga nagdaang panahon na final ito, 1 week before recess, 1 whole day before recess, nag-recess naman, hindi naman nag-special session. Mas mahaba lang ngayon dahil may eleksyon. So, anong kina-espesyal nito? Mas gigil tayo ngayon? Mas gigil sila ngayon? Mas nagmamadali sila ngayon kumpara dati? Anong pinagkaiba? Hindi ba dapat kung anong pagtrato natin sa mga impeachable officers pareho? Hindi ba dapat ang pagtrato natin ng impeachment cases pareho? Sino man ang nasasakdal, anumang panahon, hindi dapat nagbabago yun. Yun ang aking personal na pananaw.